So, nandito na tayo sa ating video number 2. And for today, tuturuan ko kayo ng introduction about Google Ads. So, bakit Google Ads? Mataas kasi yung demand for this job. Right now, working ako sa dalawa. So, isang full-time and isang part-time. And meron pang mga offers na dinecline ko na kasi hindi na kaya ng oras. So, introduction to Google Ads. So, meron tayong pa slideshow. So, let's start. So, what is Google Search Engine? So, Google Search Engine, ito yung kapag pumunta ka sa google.com at nag-type ka kasi you're doing your research or may hinahanap kang product, yun yung tinatawag na search engine because you search. And yung pag-rank niya ng website is based sa relevance, quality, wala nakasulat dyan. So, Google, isa ito sa pinakamalaking online marketing platform. Yung mga nakita mong lumalabas dyan na sponsored, yan yung Google Ads. So, pag right-click mo to, yan, ads yung mga yan. So, lalabas din dyan, why are you seeing these ads? Kasi, nag-match siya sa keywords na sinearch ko. So, naghahanap ako ng winter clothes, lalabas winter clothes. That's how Google works. Ibibigay niya sa'yo kung ano yung hinahanap mo. So, yun yung goal ng online marketing. You give what the consumers are looking for. So, dito, may kita mo ang daming ads dyan sa search results. So, meron sponsor, Ralph Lauren, Shane. So, yung mga organic results like this one, Winterwear PH, yung mga walang sponsored, organic yan. Ibig sabihin, si Google, nirarank niya yan based sa relevance at sa quality ng website. Dito papasok yung SEO. So, yan yung trabaho ng SEO is yung tulungan yung mga website na mag-rank organically na hindi na kailangan magbayad sa Google Ads. So, itong mga sponsored na to, bayad yan through Google Ads. Sa video na to, explain ko sa inyo yung sa paid section, yung Google Ads. Maraming online marketing platform pero Google yung pinakamalaki ang market share kasi hindi lang siya nag-i-stay sa isang platform. For example, yung Meta, if you're running Meta ads, ang scope lang niyan is yung mga users ng Facebook and Instagram. While yung Google, dahil malaki yung sakop niya, kasama dyan yung YouTube, yung Gmail, and yung ibang Google products. At the same time, meron pa siyang tinatawag na partner websites. So if you're visiting this partner websites, for example, this GMA website, makikita mo dito may advertisement sa header. Ayan yung banner. Kapag hinover mo yung mouse mo sa upper right, mga ads ng Google. So itong si Google Cloud, nag-run siya ng ads, lumabas sa website ng GMA. Even yung ABS-CBN na website, ayan, may kita nyo mga episodes ng It's Okay Not to Be Okay. Pero dito sa right side, this one, may advertisement dyan. So that's ads by Google as well. Setting up your Google Ads account, kailangan mo lang ng Gmail account para makapag-run ng Google Ads. Kapag na-hire na kayo ng agency, you don't need to create the Google Ads account kasi yung mga businesses, meron na silang mga ginawa for them. Minsan, inherit nyo na lang yon, kayo na mag-manage. Kapag naman gusto nyo mag-start on your own or mag-create ng Google Ads account, unfortunately, dati kasi pwede kang gumawa ng basta-basta, basta may Gmail account ka. Ngayon, kailangan mo maglagay ng payment method, like maglagay ka ng credit card or GCash, and they will charge you initially ng 600 pesos kapag yung currency na pinili mo is in peso. Ako kasi nag-create ako ng dummy account ko na gagamitin for this training and kailangan magbayad ako ng 600. Mare-refund mo naman yun kapag hindi mo siya ginamit or ni-close mo yung account mo. So, kailangan ng Google Ads account na tinatawag natin. So, to access that, pupunta ka lang sa ads.google.com. Ayan, nalabas na yung Google Ads and then you just need to log into your Gmail account. So, pwede mong i-share yung access na to sa iba. Just like kapag nag-share ka ng admin ng Facebook page sa ibang tao, ganun din yung sistema dito. So, ngayon, itutur ko kayo sa loob ng Google Ads account. So, yung mga ads na nakita nyo kanina, we set this up inside the Google Ads account. So, dito, sa Google Ads, ayan, makikita nyo yung aking Google Ads training na Google Ads account. So, bawat Google Ads account, meron siyang account name. Yan, yung Google Ads training. And then, yung customer ID na sinasabi natin, which is yung 10-digit number. So, ito, yung mga nasa taas, itong may search, appearance, refresh, help, notifications, yung top bar yan. Ito yung mga account level functions. So, yung appearance, like gusto mo siksikan siya,
Pwede mo piliin small. Ayan, kung maliit yung screen. Large, kung gusto mo mas malaki yung spaces niya. Tapos dito sa left side, meron tayo dito menus. Yung campaigns, goals, tools, billing, and admin. Sa campaigns, dito papasok yung ads, yung mga images mo, yung mga target audiences, dito lahat yun papasok under campaigns. Sa goals naman, dito sa second item dito, ano yung goal mo for your advertising? Gusto mo ba may bumili sa website mo? Gusto mo may tumawag? May sabihin ng inquiry? Magpa-fall siya dito sa goals. So, isa-set up mo siya dyan. So, sa tools dito, yung sa susunod na item, gusto mo makita yung projection ng mga performance ng mga keywords or historical data, dito mo yun makikita. So usually kapag wala pang ginawang campaign yung isang client, ito yung mga ginagamit ko, nandyan lang siya. So meron din dito mga automated rules na pwede mong gawin. Kunyari, gusto mo mag-stop yung ad bukas, pwede kang mag-create ng automated rule. So, dyan lahat yon. Billing, ito yung payment method mo. Dito mo ilalagay yung credit card. Dito lalabas yung mga statement mo, yung how much yung nagastos mo for the month. So, sa side ng client na to, sila usually yung tumitingin dito kasi sila yung nagbabayad. And credit card ng mga clients yon. So, sa admin section, dito yung sinasabi ko kanina na kung gusto mong i-share yung access ng Google Ads sa iba, so, dito mo yun makikita. Meron dyan access and security, notification, etc. Now, itong button na to, yan nandito sa taas. Yung 3 lines na yan, ito yung ano yung gusto mong makita. So, for example, nasa campaigns ka na. Kung gusto mo makita lang yung campaigns, click mo na yung campaigns. Ayan, lalabas yung mga campaigns. So, may kita nyo yung mga training na ginawa namin ng mga first batch. May kita nyo yung keywords na ginamit nila. So dito sa campaign side, dito nyo makikita yung performance nung ads ninyo. Kung meron ba nakakita, ilan yung nag-i-interact, magkano yung ginastos nyo sa ads ninyo. Yung mga data na lalabas dito, ito yung papakita nyo sa clients ninyo kung mabenta ba siya, marami ba nakiklik na ads. So yan yung first store ninyo sa Google Ads platform. So, sa susunod, i-explain ko naman sa inyo kung paano mag-create ng first campaign ninyo. So, i-explain ko naman yan sa susunod na episode ng ating journey to become a virtual assistant. If you like this video and kung marami kayong natutunan at may mga taong interested, feel free to share this video. And also, kailangan ko ng 1,000 subscribers para ma-convert ko yung account ko into a professional account. Magtulungan tayo. So, yun lang muna for today.